Maaaring hindi ito kapanapanabik para sa mga tagahanga ng Lakers, pero isa itong magandang hakbang sa pamamahala ng koponan na kuha ng Lakers ang pinakamahusay na backup center na natitira pa sa merkado. Nagkasundo sina Kevon Looney at ang Lakers sa isang taong kontrata sa veteran minimum na nagkakahalaga ng $3.9 million ayon sa ahente ni Looney na si Todd Ramazar, na ibinahagi ang balita kay Shams Charania ng ESPN. Si Looney, isang 3 beses na kampiyon sa NBA kasama ang Golden State Warriors, ay nawala sa regular na rotasyon noong nakaraang season sa New Orleans Pelicans, kung saan mas binigyang pansin ng koponan ang pagpapaunlad sa kanilang mga batang big men na sina Derek Queen at Yves Missi. Dahil dito, hindi na nakapagtataka na pinili ng Pelicans na huwag kunin ang kanyang 8 milyong team option para sa season na ito. Noong nakaraang season, nakalaro lamang si Looney sa 21 games at nagtala ng average na 2.8 points at 5.6 rebounds bawat laro. Magsisilbing backup ni Looney ang bagong kuhang si Walker Kessler sa posisyong sentro. Bukod dito, madaling isipin na magpapalabas si JJ Redick ng mas maliliit na lineups na maaaring kasama rin si Sandro Mamukelashvili. Si Looney, 30 taong gulang, ay isang maaasahang reserve big man. Mahusay siyang mag-set ng screen, mahusay ding rebounder, at kilala bilang isang respetado at gustong kasama sa locker room. Maaaring mas ginusto ng mga tagahanga ng Lakers si Mitchell Robinson bilang backup center, ngunit mas mataas ang kanyang presyo. Sinuri ng New York Knicks ang kanilang mga pagpipilian at piniling makipagkasundo kay Andre Drummond upang pumalit kay Mitchell. Dahil dito, si Looney ang naging pinakamainam na natitirang option para sa Lakers at kinuha nila ito. Speaking of signings, hindi ito ang pinakasikat na whiteboard sa NBA ngayong linggo, pero sapat na ang mga isinulat dito gamit ang dry erase marker na ibinahagi ni Bobby Marks nitong Miyerkules ng umaga upang mapalaki ang mga mata ng sinumang makakakita. Iyan ang magiging sahod ni Donovan Mitchell sa bawat isa sa 4 na season ng bago niyang $273 milyong extension na napagkasunduan niya sa Cleveland Cavaliers nitong Miyerkules. $60.9 million para sa season na 2027 to 28, $65.8 million sa 2028 to 29, $70.6 million sa 2029 to 30, at $75.5 million sa 2030 to 31. Makakatanggap din si Mitchell ng buong 15% trade kicker sa bagong kontrata at magkakaroon siya ng player option para sa huling season ayon sa kanyang ahente na nagsabi kay Shams Charania ng ESPN. Dahil dito, mapapanatili niya ang pagkakataong muling sumubok sa free agency kapag siya ay 34-year-old. Napakalaki ng kontratang ito para sa isang pambihirang manlalaro. Mula nang sumali siya sa Cavaliers noong 2022, ang 29-year-old na si Mitchell ay napili sa 4 na sunod na NBA All-Star Game at napabilang sa 3 sa huling 4 na All-NBA team. Malamang na naisama rin sana siya sa ika-4 kung hindi siya nalimitahan ng mga injury sa 55 laro noong season na 2023 to 24. Isa si Mitchell sa 8 manlalaro lamang sa NBA na may average na hindi bababa sa 25 puntos at 5 assists bawat laro, habang may true shooting percentage, isang sukatan na isinasaalang-alang ang pagiging epektibo sa 2-point shots, 3-point shots at free throws na lampas sa 60% sa panahong iyon. Kasama niya sa listahang ito ang mga MVP winners na sina Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo at Stephen Curry, pati na rin ang mga world-class superstars na sina Luka Doncic, Damian Lillard at Kyrie Irving. Maaari sanang kumita si Mitchell ng mas malaking halaga kung naghintay siya hanggang sa susunod na tag-init bago pumirma. Bilang isang veteranong may 10 taong serbisyo sa NBA, magiging kwalipikado siya para sa extension na maaaring umabot sa maximum na 35% ng salary cap. Dahil kasalukuyang tinatayang aabot sa $174 million ang salary cap para sa season na 2027 to 28, maaari sanang umabot sa mahigit $353 million ang kabuuang halaga ng 5 taong maximum contract niya, kung saan lalampas pa sa $80 million ang sahod niya sa isang season pagsapit ng 2031 to 32. Sa ganitong pananaw, parang tinanggap ni Mitchell ang isang theoretical na bawas sa kikitain niya kapalit ng katatagan at seguridad ng isang pangmatagalang kontrata sa koponang nais niyang manatili. Kapansin-pansin na binigyang diin sa mga unang ulat na ang 7 beses na All-Star ay pumirma sa bagong kontrata upang patibayin ang kanyang pangako sa Cleveland.
Hindi na gustong maghintay ni Mitchell kahit nangangahulugan itong tiyakin ang kikitain niyang humigit kumulang 80 milyon na mas mababa kaysa sa maaari sana niyang makuha kung naghintay pa siya ng isang taon. Samantala, sa gitna ng patuloy na usap-usapan tungkol sa NBA free agency, muling umugong ang mga espekulasyon matapos lumabas ang ulat na muling nagkaroon ng hangout sina LeBron James at Draymond Green. Dahil matagal nang magkaibigan ang dalawa, hindi na bago ang ganitong klaseng balita. Ngunit sa pagkakataong ito, mas naging mainit ang usapan dahil nangyari ito habang patuloy ang mga chismis na maaaring maghanap ng bagong direksyon si LeBron kung hindi niya makikita ang tamang sitwasyon sa Los Angeles Lakers. Natural lamang na maraming fans ang nagtatanong kung simpleng pagkikita lang ba ito ng dalawang matalik na magkaibigan o may mas malalim na dahilan sa likod nito. Hindi rin maikakaila na si Draymond Green ay isa sa mga pinaka-vocal na tagahanga ni LeBron James sa loob ng NBA. Ilang beses na rin niyang sinabi sa mga panayam at sa kanyang podcast na gusto niyang makalaro si LeBron bago ito tuluyang magretiro. Dahil dito, maraming Warriors fans ang naniniwalang maaaring ginagamit ni Draymond ang kanilang pagkakaibigan upang ipakita kay LeBron kung gaano kaganda ang magiging sitwasyon kung magsasama sila sa Golden State Warriors. Ngunit sa ngayon, wala pang konkretong ebidensya na ang kanilang pagkikita ay isang opisyal na recruitment meeting. Gayunpaman, hindi rin maaaring balewalain ang timing ng lahat. Sa bawat off-season, bawat galaw ng mga superstar ay sinusubaybayan ng media. Kapag sina LeBron James at Draymond Green ang pinag-uusapan, automatikong nagkakaroon ng haka-haka na may kinalaman ito sa posibilidad ng pagsasama nila sa isang koponan. Lalo na ngayong pareho silang nasa yugto ng kanilang karera kung saan ang pinakamahalaga ay magkaroon ng pagkakataong muling manalo ng NBA Championship. Kung sakaling may recruitment mang nangyayari sa likod ng mga kamera, malaking tulong ito para sa Warriors. Ang kombinasyon ni Stephen Curry, LeBron James at Draymond Green ay isa sa pinaka nakakatakot na Big 3 sa buong liga. Ang basketball IQ, leadership, playmaking at karanasan ng tatlo ay maaaring magbigay ng panibagong pag-asa sa Golden State na makabalik sa NBA Finals. Ngunit isang bagay ang sigurado, kapag si Draymond Green at LeBron James ang magkasama, hindi mawawala ang usap-usapan tungkol sa posibilidad na balang araw ay magsuot ng iisang jersey ang dalawa. At kung sakaling mangyari iyon, maaaring isa ito sa pinakamalalaking blockbuster move sa kasaysayan ng NBA, isang hakbang na maaaring muling magbago sa balanse ng kapangyarihan sa liga at magbigay sa Golden State Warriors ng isa pang pagkakataong lumaban para sa kampyonato. Hanggang sa magkaroon ng opisyal na balita, ang mga fans ay patuloy na magbabantay sa bawat galaw ni LeBron James at Draymond Green dahil sa NBA, minsan ang simpleng pagkikita ng dalawang superstar ay nagiging simula ng isang napakalaking kwento. Ano sa tingin nyo mga kaibigan?